Kwentong pandesal tayo. Bata pa lang ako, nagtinda na ako ng pandesal. Naalala ko yung mga ginawa ko nung bata ako. Pinaka unang ginawa ko para kumita ako ng sariling pera ko nung around grade 2. Imagine grade 2. Grade 2 kasi 1992 na yun eh. 1992, 10 years old ako nung nag-grade 2 mga to. Kasi late dahil sa pinatubo. Nung nag-grade 2, nandun na kami sa tulay, yung dinaanan natin tulay kanina. Yung tulay na yon ay may gumawa ng mga adult, tapos humihingi sila ng konting barya sa mga dumadaan. Ilan lang yung tao sa Sapang Bato. Then merong akong kaibigan na crossed eye, yung kaibigan namin Duling. Kaibigan ko, one time nakita ko siyang naggaganon nung wala na yung mga adult na humingi ng bari-bari lang po, ganon. And then naging kaibigan ko yun eh. Nakita ko naggaganon siya, so gumaya ako. First time na na kumita ng nagtatrabaho ganon. Pero backtrack tayo. Grade 1, around grade 1. Grade 1 yun. Hindi pa pumutok yung pinatubo. Ang alam ko, nagpapabunot ako. Alam niyo yung bunutan, napakabata ako para magnegosyo. Pero alam ko how to make money. Nagpapabunot ako ng yung bubunutin nila, tapos kikita sila. Nabibili yun eh. Grabe, kung meron lang na ganun na ngayon, ipapa-frame ko yun mga tol. No, yun. Bata pa lang, yun yung negosyo naman. Then yun nga yung pag-ano ng sa tulay, barya-barya lang po, ganun. Ginawa ko yun. And then nung pinatubo na parang child labor nga yung nangyari, nagpapaipon ng mga bato-bato yung mga dito sa Sapang Bato. Bato-bato sa Sapang Bato. Kasi nga yung sapa ay lumalaki. So nag-ipon naman kami. Kasama ko si Apwa Daniel, yung yung Apwa na lang yung tawag sa kanya ngayon, pero Daniel talaga. Yung original na Apwa, yung kapatid niya. So Daniel, alam mo yan, nung nasa tayo, sapa ng Sapang Bato, kumukuha ng bato. Ang daming mga bato yung pinagbubuhat natin, tapos bibigyan tayo ng bigas at saka sardinas. Yun yung trabahong ginawa ko na sa murang edad, around ganun din, grade 2, grade 3 or grade 4, ganun din yung edad, mga ganun na hindi ko na alam yung exact, pero ginawa ko yun. And then nung nag-aaral ako, yung bag na ginagamit ko, dahil sobrang hirap ng buhay, galing sa basura, literal na basura. Yun yung garbage talaga na bundok, tapos nagtatapon doon yung mga ibang lugar. Nakapulot ako ng bag doon na tinahi ng nanay ko. So ayan, din tinanong ko saan galing eh. Siguro yung pag sinabi kong basura, yung kong papayag, naalala ko kulay green yun. Laging natatanggal pa yung dito, tapos sa kanila. Sobrang hirap. Then yung isang nakakatawang experience ko nung grade 2 ako, grade 2 or grade 3 din, yung wala akong brief, tapos grade 4 na ako nagpatuli, hindi pa ako tuli nun, wala akong brief, tapos butas yung shorts ko. Yung isa sa mga kaklase ko nakabukaka yung pa ako, isa sa mga kaklase kong babae, nakita yung patotoy ko. Dami kong tawa dun yung talaga nakaganon dun sa butas, nakaganon. Maliit lang, syempre grade 2 ka pa lang eh. Maliit lang, nakaganon, tawa ng tawa yung babae, talagang tinuro niya, kita yung niya. Pinagtawanan ako, pero hindi ako, wala naman mali siya nun eh. Tawa-tawa lang. That time talaga, no.
So, ayun no, yun yung unang ano ko. Then nung naging grade 4 ako, ito na yung trabaho talaga na nangyari sa akin. Nagtinda ako ng pandesal. Alam niyo ba? Pandesal mga tol. Nagipagtinda ako sa isang bakery. Wala pang masyadong tao nun sa Sapang Bato. No, wala pang masyadong tao sa Sapang Bato. And then ayun. May nagtayong bakery dun sa harapan ng mga Toda. That time Toda. Yun yung pwesto nila that time. Pero ngayon hindi na. So, nagtayo yung bakery doon. And then, sabi ko, pwede ba akong tumulong? Mahilig akong gumawa ng mga paraan. Alam niyo ba, naging scavenger din na kami. Kami, yung sa Del Pilar, yung sa street namin. Naging scavenger kami sa mga bahay na abandonado na akala namin pala abandonado, pero pinapasukan namin sa madaling salita, parang nagnanakaw na rin yun eh. Pero sa murang edad kasi, narinig ko nung yung kapitan namin dati, yung wala na narinig ko sa meeting, kasi kasama ko yung tatay ko, napasukin na daw. Kasi Sapang Bato sa amin parang isolated, ang tagal ng relief. Ang sabi, pasukin nyo na yung mga bahay, maghanap kayo ng makakain. So ako, ang hinahanap ko is laruan. Pumapasok kami sa mga ganon, yung mga bahay. Hindi dilata yung hinahanap ko eh. Laruan talaga eh. Pag wala akong nakita, labas na. No? Doon ako na expose. Unang expose ko around grade 2, ganon. Grade 2, yung kakatapos lang halos ng pinatubo. Unang expose ko sa yung adult, no? Mga Playboy, alam nyo na. May mga ganon na magazine. Alam nyo, pumasok ako sa isang bahay, tapos naghanap ng laruan. Nakita ko dun sa ilalim ng kama, may parang box. Hinila ko yun, tapos nung makita ko, alam nyo, mga ganon. First time kong makakita na ganon na adult, no? Siyempre ako bata lang, nakaganon. At some point, yung nakakita ka ng ganon na hindi siya seductive. Hindi ka magaganon eh. Ang unang pumapasok, matatawa ka kasi litaw yung puwet. Tapos litaw yung ganon pala yung sa babae na parang tawag ko nga alam mo yung tosino, yung sariwa pa. Tosino, sabi ko, ba may tosino dito? Ganon yung ng bata. Mga naalala ko na hindi masyadong klaro, pero yun. And then yun nga, nagtinda ako ng pandesal mula grade 4 hanggang grade 6. Hanggang grade 6. Hanggang 4th year. No? Although tinatawag akong pandesal ng ibang mga babae, yun no, yung parang nabubuli ka, tinatawag kang ganyan, uy pandesal, sabi, ginaganon ka. Nakikita mo silang pumapasok na, nakikita mo nakasakay sa jeep. Ako taga Sapang Bato lang ako, yung iba taga ibang barangay, nakasakay sila ng jeep, papasok na ako. Pagka-uwi, hilamos lang, then anong gagawin? Papasok na sa school. So, ang difference ko sa kanila is hindi ako humingi ng baon sa nanay ko mula grade 4 sa mga magulang ko, kasi mahirap din kami. Hindi ako humingi. In fact, nung naraspa si nanay sa bunso naming kapatid na dapat ako ang nagbayad sa hospital. Naalala ko yon. May hipon ako, kinuha lahat yon, binigay ko lahat yon, no? Sabi ni nanay, babayaran niya. Scam. Till now hindi na bayaran yun, which is big money na yun. 5K yun, naalala ko yun. 5K buong career ko ng pagpapandesal. Pero hindi lang yun, siyempre ako nung high school ako yung tipong lalaki, tipong estudyante na meron laging latest na mga album. Sipin mo, gusto kong bumili ng album ng Red Hot, makakabili ako. Narinig ko yung Eraserheads, yung Caterpillar, nakabili ako. Aloha Milky Way, nung nilabas yun, nakabili ako. Yung mga ganon, no?
nakakabili ako ng gusto ko nung time na yun. Tapos while yung mga klase ko bumibili ng mga bumibili ng mga postcard, yung mga text, paano lang, pa retail. Samantalang ako, pupunta ako ng Angeles, dun sa likod ng Plaridel, bibili ako ng isang buong pack. Ganun ako, at least. Tapos nakakabili ako ng mga Marvel comics sa Orchids Bookstore sa Angeles. Nakakabili ako ng Marvel comics. While sila, umaasa lang. O, tinatawag nila akong pandesal. At least, di ba? Ako, kaya kong mag-rent ng nakabili ako ng VHS player. Kaya kong manood ng mga Dragon Ball, ng mga yung mga nire-rent, no? Hindi pa bago pa yung Video City, may nagpaparent na sa amin noon, yung mga ganyan. Tapos hanggang sa syempre nagbibinata, nagre-rent ng mga patikim ng pinya, mga ganon, no? So, yun yung naging experience ko nung bata tayo. At hindi ko makakalimutan yon. And ayun nga, no, sila nanay, no, naras pa siya dahil ayaw ko sabihin na karma, kasi effect yun, effect ng ginawa nila. May ginagawa yung tito ko, may ginagawa sa pinagtatrabahuan niya. Alam niyo ang naglalabas ng karne, balde nagnanakaw, sa madaling salita. Hindi natin yon. Ang sabi niya sa mama ko, kunin niya lang daw yon, mga tira-tira lang daw yon, tapos ibenta, no? Naniwala naman yung nanay ko na tira-tira, pero ako, kahit bata ako, nagigets ko yon, no? Kinukuha, tapos nalaman ko na nakaw yun dahil sa tatay ko. Tigilan na daw yan, sabi ni tatay ko, na hindi daw maganda, sabi ni tatay ko kay nanay ko. Sabi naman ni nanay ko na lang daw, tira-tira yon. Nung tinignan ni tatay, mukhang hindi tira-tira to, sabi. Fresh to, nilalabas to, sabi. So ayun, kakabuhat ni nanay, buntis siya, kakabuhat ni nanay ng mga mabibigat na balde-balde, nakunan. Hindi ko sinasabing yun yung dahilan, pero lagi siyang nagbubuhat ng mga balde-balde na mga meat. So yun, one time nga naalala ko, naiwanan ko sa jeep yung mga dala-dala niyang naka-plastic pa. Tapos ay nako, nayari ako nun, no? Yun lang mga tol, kwentuhan lang, nakwento ko lang kasi gusto ko lang i-release, no? Gusto ko lang may makarinig sa kwento ko nung kabataan ko. Marami pa akong kwento ng kabataan at kalokohan. Sobrang dami kong kalokohan. Meron pa akong isang ikukwento na nasunog namin yung isang kabundukan dahil sa kalokohan namin. Bata pa lang kami nun. Okay? So later na natin pag-usapan yan. Dito na ako. Sundo mode muna tayo. Thank you and God bless mga kapatid.